sa amin. Maraming salamat po dahil sinamahan niyo kami hanggang sa kanyang huling hantungan. Pero alam ko po na hindi lang naman dito natatapos ang lahat. Masakit man isipin at mabigat sa pakiramdam. Pero alam ko po nasa mabuting kalagayan na siya ngayon. Malayo sa sakit at higit sa lahat malayo sa magulong mundo. Isa sa kinakatakutan kong mangyari ay nangyari na. Masakit mawalan ng isang ina dahil si mama, isa siya sa pinakamatapang na tao na kilala ko sa buong buhay ko. Siya yung unang nakakilala sa akin bago ko makilala yung sarili ko. Tao unang nagmahal sa akin bago ko matutunang mahalin yung sarili ko. Higit sa lahat, yung taong tumanggap sa akin at minahal ako higit pa sa inaakala ko. Si mama po, sobrang selfish niyang tao. Yung tipong kakainin niya na lang, susubo niya pa sa amin. Kahit walang-wala na siya, gagawa pa rin siya ng paraan para mabigay sa amin yung mga pangangailangan namin. Mama, kung naririnig mo man po ito, isa ito sa mga gusto kong sabihin sa iyo. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon na mamili ng nanay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ma, sorry kasi yung buhay na pinangako ko sa iyo, hindi ko natupad. Ang duga lang kasi hindi ako binigyan ng pagkakataon na makabawi sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin dahil maaga kang kinuha sa amin. Sabi mo, hihintayin mo kung gumraduate. Pero okay lang, alam ko namang ginawa mo yung best mo, sadyang nahirapan ka lang talaga. Sorry ma, kasi nung time na nasasaktan ka, wala akong nagawa para ibsan yung sakit. Sorry mama, kasi yung time na hinahanap mo ko, laging hindi ako umuwi. In denial kasi ako. Hindi ko kayang tanggapin at hindi ko kayang makita na may sakit ka at nahihirapan ka. Nagsisisi ako ma. Nasanay kasi akong malakas ka at kaya mo lahat. Kaya nakampante akong hindi mo kami iiwan. Sana nung kaya mo pang kumain ng madami, binilhan na kita ng mga paborito mong pagkain. Sana nung malakas ka pa at kaya mong magsalita, nasabi ko na sa'yo kung gaano kita kamahal. Pasensya na ma. Nahihiya kasi ako kaya sa chat ko lang nasasabi lahat. Pero God knows how much I pray every night kung gaano ko pinapakiusapan si Lord na bigyan kayo ng magandang buhay para magkaroon ako ng pagkakataon na iparana sa inyo ang magandang buhay. Alam mo din, nakaramdam ako ng tampo kay Lord kasi pakiramdam ko hindi naman niya pinapakinggan yung panalangin ko. Pero ikaw din ang nagsabi sa akin na magtiwala lang sa Kanya dahil sabi mo hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung alam niyang hindi natin kaya. Sobrang blessed ako dahil sa 21 years ng buhay ko, naramdaman ko ang sakripisyo at pagmamahal ng isang ina. Alam kong ayaw niya kaming iwan, pero sabi nga nila hindi natin matatakbuhan ang kamatayan. Tanging pinagdarasal ko lang na kung nasan man siya ngayon, I'm praying na hindi na po siya nakakaramdam ng sakit at masaya na po siya. Yun lamang at maraming salamat.